Hindi, interview na lang kita. Sige, sige. Hello, no, Sir Nobem. Paano maging anong tips mo para sa mga computer science student? Ano lang, pinakauna magbasa sila ng magbasa. Tsaka dapat consistent palagi yung code nila kasi sinasabi ng practice makes perfect. Hindi yun totoo. Practice para magkaroon ka ng consistency sa pag-code. Palagi mag-practice. Una, dahil posible malimutan mo yung isang concept. Pangalawa, kailangan natin mag-practice kasi doon nakakasa yung skills natin. Each day nagkakaroon ng progress. Pangatlo, it's a good habit na palaging mag-code araw-araw, kahit 30 minutes lang or 1 hour. Bakit kailangan mag-code ng araw-araw? Ganun kasi yun, sa basic experience ko dati, nag-code lang ako. Like, kung kunwari, may project lang kami, doon ako nag-code. So, yung knowledge ko, hindi ko pa i-refresh siya kapag, kunwari, kailangan ko, the next day. So, aralin ko muna yun, hindi ko i-refresh yung sarili ko. Pero kapag araw-araw ka nag-code, kunwari may task man kayong gagawin, like, familiar ka na doon, like, you'll dive right into the project agad. Hindi mo na kailangan mag-practice para i-refresh yung sarili mo. Ayun. Ano yung ngayon? Anong tech or programming language yung magandang aralin? Halimbawa, may mga nanonood na sa atin from the start talaga or mga freshman student. So, kasi yan, is it based on your preference tsaka sa use case mo. Pinakauna, kung gusto mong, siyempre, kung gusto mo mag-program ng mga apps, you would start with Java or something like that. Kasi, ang Java kasi is object-oriented programming language. So, sobrang generic niyang programming language na yan. So, if natutunan mo na yung Java, matutunan mo na ibang language na katulad niya like C#. So, yun yung starting point mo kung gusto mo maging app developer. So, for mga gusto maging data scientist or machine learning specialist, I would recommend Python. Kasi ang Python, sobrang niyang dali aralin. And, machine learning and deep learning involves a lot of numerical terms and mathematical concepts. So, ayun, kapag may tatawag tayong verbose na language, ibig sabihin nun, mahaba yung syntax niya. Pag mas verbose yung language, mas mahirap siya implement. Sa Python kasi hindi siya verbose. So, kunwari sa mathematical concept, mabilis ko lang siyang i-implement doon sa Python kasi makaunti lang code niya eh. Ayan. So, pumunta tayo sa data science. Ano yung mga starting project or list na project pwedeng magawa sa machine learning or AI or data science? Okay, magandang tanong yan. Kasi, ang data science kasi is kailangan mo talaga mag-build muna ng knowledge sa linear algebra tsaka sa kahit mga counting math lang. Pinakauna niya dapat alam mo stats. No. Statistics and probability. So kung kung senior high school na ngayon, senior high school ka na ngayon. So, kung senior high school ka na ngayon, kung gusto mo buwang sa data science. So, syempre, meron kayong statistics na subject. So, ayun, need mong malaman yung mga concepts ng kahit mean, median mode lang. And then, the next... Anong project yung mean, median mode? Paano nila ma-apply sa mismong project? Kasi, madalas kasi kinukuha natin sa machine learning mga probability. Interview sa... Cut mo na lang yan, Tama. Tapos ayun, kung nagkaroon na kayo ng knowledge of statistics and probability, pwede nyo na agad aralin nyo ibang concept like regression. Sa regression is simple lang yan, sobrang simple lang niya i-implement. Pwede nyo gumamit ka ng pandas, ng numpy, edit mo dito na may logo ng numpy, tsaka ng Polaris kung gusto nyo ma-explore ng other frameworks. Ayun. So for starting project ko, pinakamagandang tutukan nyo yung mga yung na-apply natin sa daily life natin ng mga projects na nag-involve ng data science. Kunwari, yung meron kayong mga resibo nung bills nyo sa kuryente.
So ipunin niyo yun, then gawin yung gawin yung tabular format yung yung mga nakalagay doon ng mga values, and then so, try niyo mag-run ng logistic regression na sobrang simple lang na logistic regression. And then doon pwede niyo ma-detect or like makapag-map kayo ng probability value na malalabas doon kung magkano yung pwedeng masingil sa inyo the next month. Oo. Then kung gusto niyo naman mas advanced, so ayun, try nyo mag-object detection, natural language processing. And sa object detection, yung pinakamagandang unang starting point nyo is yung character recognition. So ayun, yung mga numbers, yung mga digits. Then sa next sa NLP naman, try nyo machine translation. Ayun. Ano yung pinaka-paborito mong subject? Yung college tayo. Siyempre nung college tayo, siyempre data scientist. Siyempre, pinaka-paborito ko nun yung intelligent systems tsaka deep learning. Kasi mahirap siya aralin pero at the same time rewarding siya pag natapos mo isang project. Kasi ano mo na yung context ng subject na yun? Ayun, yung deep learning. Ano yung pinag-aaralan dyan? Yung deep learning kasi, pinag-aaralan nun mas madalas is para siyang machine learning pero tinanggal mo yung feature extraction. So, yung model mo na mismo yung bahalang mag-extract ng mga features. Okay. Ng mga features na kailangan niya para ma-discover yung isang pattern. Kunwari, sa object detection, hindi mo na kailangan gawing tabular format yun. Need mo lang maraming image na. And then, ayun. And then sa sa intelligent systems naman. So, syempre, intelligent systems, yun yung mga systems na may capability na matuto without any intervention palagi ng mga tao. Kunwari, tulad ng mga deep learning models. Nag-fill lang tayo ng data sa kanila para matuto. Hindi natin sila like literal na kinocode talaga every component. So, natuto lang sila sa mga yun. Ayun. Kaya ko siya na yung paborito kasi rewarding siya. Para sa mga viewers, ano yung ginawa mo pa lang ng first year to fourth year ka? First year to fourth year, so yun nga. Na hindi mo nagawa pero dapat ginawa mo? Pinaka-honest mag-shift. Joke lang. Joke lang. Siyempre, pag sa course kasi natin, marami siyang concept na pinag-aaralan. Like, kapag guys, pag nasa field ka ng computer science, kailangan talaga gawin yung habit yung pag-aaral ng mga... Ba't di mo ba ginawa yun ng first year to fourth year? Ginawa ko siya pero hindi madalas. Ba't di madalas? Hindi madalas kasi, yun nga, meron kasi ibang subjects. So, ayun, may mga minor subjects na pwede maka-affect doon. Okay. Thank you, Mr. Novem. Marami kami natutunan. And guys, thank you din. Sabi mo, subscribe.